this is Anka once again. We are back at Offstage 4.0 Management's awesome interview series. Let's continue our awesome kwentuhan with actor, dancer, and commercial model, Mr. Justin D. Pero bago yan, please watch our Part 1 episode first, kung saan ikinuwento ni Sir Justin ang buhay ng isang talent, paano ba siya nagsimula sa industriya, at ano ba ang dapat gawin to improve your craft. Now let's move on to the struggles and lessons that he learned in showbiz. Sir Justin, parang ang saya, ang fulfilling, at ang exciting kapag part ka ng showbiz at marami kang projects, di ba? Yes. Pero the industry can be unpredictable. Minsan may project, minsan wala rin. At sa kabila ng pagiging artista, syempre, tao ka rin naman. Kapag po bababagal ang proyekto o dumadaan ka sa mga mabibigat na problema personally, how do you get up and continue every day? I always pray to the Lord na kung ano man, Lord, kung ano man binibigay mo sa akin or ano man, saan mo ako dadalhin, I always thank God. Kasi, kumbaga, dinadala niya ako sa ganong trabaho. Then, may mga lessons din na natututunan ko kasi hindi naman palagi may work ang kaming mga dancer. So, kailangan maging ready ka lang sa mga darating kasi hindi naman palagi nandyan sila para sa'yo or nandyan yung work sa'yo. Kailangan matutunan mo rin kung paano mag-ipon. Kung lagi tayong gagastos, what if kung nawala sa'yo yung work na yun, saan ka huhugot, di ba? Hindi man pwedeng hihingi sa family mo. Siyempre tayo yung tumutulong sa families natin. Kailangan, number one dyan is yung pag-iipon. Or something na gumawa ka ng second option para lang may tawid mo kung ano may nawala sa'yo. So, pwede ka mag-business or something na magugustuhan mo rin at kaya din i-adapt ng sarili mo. Pero hindi po ba yun mahirap given na hindi stable talaga sa ginagalawan yung industriya? Well, wala naman kasing bagay na madali eh. Siyempre, lahat naman ng work mahirap, siyempre. Kailangan mo lang talaga is yung kung anong meron dyan, maging happy ka lang. And kailangan mahalin mo rin yung mga nakasama mo para mamahalin ka rin nila. Kumbaga, give and take. Mawala ka man ng work, at least may pag-uugutan ka na kaibigan or meron ka ba dyan, may trabaho ba tayo dyan, ganyan. Kumbaga, communication din. Pag di mo kinaibigan or di mo minahal yung mga nakakatrabaho mo, ikaw rin mawawalan. Kumbaga, as sa sarili mo, hanggang doon ka lang, parang ganun. Hindi ka nila papansinin. Ganun kasi sa industry talaga. Kaya sa industry nyo din, sir, talagang importante na sinusurround mo yung sarili mo Yes, with number good one din kasi people. pakikisama sa mga katrabaho mo. Kasi kung hindi ka makikisama, kumbaga, kung nonchalant ka lang dyan or mag-isa ka lang palagi, hindi mo sila kikilalanin, wala rin silang ano sa'yo. Kumbaga, yun din yung ibabalik nila sa'yo. So, importante talaga sa entertainment industry din na mabait ka sa mga kasama mo palagi kasi hindi mo alam kung kailan yung opportunity na Mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung mga kasama mo. Yun lang po yun. Nakaranas ka na rin ng mga missed opportunities? Yung mga na-miss mo na opportunities? May di mo natanggap? madami din. Siguro, like yung sa mga commercial, may mga chance na hindi ko nagagawa yung casting or siyempre may panghihinayang din. Kasi what if nakuha ko doon, di ba, sa role na yun? Eh di sayang din yung income or yung trabaho. So kailangan din talaga ng sipag tsaka patience din talaga. Ang dancer, audition lang eh. Kung saan, kailangan marunong ka rin eh. Hindi pwedeng kung ano lang yun nandyan, isusubo lang sa'yo, hindi pwedeng ganun. Kailangan ikaw rin gagawa ng paraan para magkaroon ka ng trabaho. So aside po from being unpredictable ng industry natin, the industry can also be harsh sa mga small artists, especially sa mga baguhan. Kayo po, personally, nakaranas o nakakaranas ka po ba ng discrimination, power tripping, o unfair treatment? Naranasan ko rin during the time na nag-extra pa ako. Siguro, ang pinakamalalang naranasan namin is yung wala kaming place. Talent ka, sige, kahit saan ka pumesto, ganyan. Naranasan kong umupo sa gutter, sa kalsada, sa karton. Kasi sa haba ng taping, di ka naman bibigyan ng sarili mong siyempre hindi man kami artista. Kumbaga, iniisip mo na lang, trabaho to eh, arte pa ba kami, ganyan. So, sa mga aspiring talent din na gustong pumasok sa ganitong industry, galingan nyo rin, kailangan nyo ipakita kung sino kayo or kailangan nyo aralin kasi
di naman lahat ng trabaho is madali. So, kailangan tutok lang din kayo, focus kayo sa ginagawa niya para maging maginhawa din soon or kung di man ngayon, di ba? Pero meron din po ba kayong mga naririnig sa industriya or mga kakilala na nakaranas din talaga ng mga ibang klaseng treatment sa industry na hindi lang basta yung paghihintay ng matagal na oras? Actually, parang karamihan din naman sa artista, parang naranasan din naman yun. Kasi di naman lahat, pagpasok sa industry is ganun agad eh. Siyempre, lahat nagsisimula sa mababa, di ba? Pagdating sa loob ng trabaho or kung saan man work yung pinasok nyo, iba-iba ng level. Siyempre, yung mga artista is maginhawa, naka-aircon. Kumbaga, sa mga baguhan or aspiring talent, talagang maranasan mo rin talaga mag-antay, init, mababad sa araw. Kumbaga, siguro tiyaga lang din. Naniniwala ka din talaga, sir, na may sari-sariling time para sa lahat. May kanya-kanyang time talaga. Kumbaga, patience is the key. Patience is virtue talaga. Life truly has its ups and downs, di ba? Ang importante lang ay huwag kang titigil sa baba. You have to go on and dream big. And speaking of big, 4.0 management sees something big in you. Wow! 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 Hindi, they consider you as the man for all campaigns. Ano naman po yung feeling nyo when you heard that? Well, syempre, 4.0 is sobrang love ko yung mga tao dito sa na to. Like Sir Martin, talagang binigyan niya ako ng pagkakataon uli. Kasi syempre, hindi naman lagi kang ganito, nasa taas. Kumbaga, kahit papano, may mga tao talagang mag-handle sa'yo patungo dun sa tinatahak mo na gusto mo. Kasi syempre ako, naranasan ko dati sa GMA na parang makasabay na sa ibang mga artist, ganyan. Kahit bago lang ako nung time na yun. So, nung nawala yung show namin, 4.0 nandyan. Kumbaga, sila yung nag-alalay sa akin. Kaya very thankful ako sa management pa. Salamat. Why do you think po na nagtiwala din sa inyo ang 4.0 management? And why do you think na it's how they see you, yung man for all campaigns? Pinapakita ko lang din sa kanila kung sino ako, ganyan. Actually, dati kasi talaga mayayain ako eh. Pero nung nakilala ko sila and naging friend ko sila, talagang lagi kami nagkasama sa work. Siguro doon nila ako nakita na baka si Justin may kakayanan pang maging ganito, may ibubuga pa, di ba? Kumbaga, hindi pa tapos yung time. Kumbaga, ako rin naman, hindi rin naman ako nauubusan ng pag-asa. Kasi as ako, kumbaga, ito nga yung source of income ko. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko. Naging part po kayo ng napakadaming production na rin ng 4.0 management. Pero what's the type of project or brand ang pangarap mong i-represent in the future? Siguro hindi ko na nagagawa is yung concert. Ang taas, no? Kahit sa barangay lang. Well, why not, di ba? Kumbaga, dancer naman tayo. Siyempre, ba't di pa tayo mangarap na mataas? Dapat naman talaga, you always dream big. Kasi yan din yung panghahawakan mo yung pangarap mo. Well, tsaka hindi lang naman yun. Kumbaga, masaya naman ako kung kahit anong work na iba to sa akin. Kumbaga, buong puso ko ina-accept kasi talagang blessing yan eh. Well, kahit sa dancer lang ng concert, makasama lang sa ibang concert, iba yung artist, okay lang ako. Masaya ako dun. Mangangarap ka na din naman eh. Lakihan mo na, no? Oo. Ano po yung ultimate goal mo as an artist sa mga susunod na taon, maliban sa concert, ano pa po yung goal mo? Siyempre, ako goal kong makabili ng bahay para sa family ko. Kasi yun talaga yung pangarap ko para sa kanila eh. Then siyempre, makaipon para lang for the future din. Para siyempre, hindi naman palagi dancer tayo. Hindi man habang buhay. Siyempre, pag nagkaedad tayo, hindi na tayo makakasayaw. So, kailangan na rin natin mag-isip or kailangan mag-ipon. Kailangan natin mangarap, siyempre. So, pagpupursugin natin para makaipon tayo, makuha natin yung goal natin. Yung mga gusto natin sa buhay. Meron pa po ba kayong ibang personal goals pa na pinagtatrabahuhan nyo ngayon? Aside sa pagiging artista? Kung ano meron ngayon, masaya ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko, nag-ano ako ngayon, dance instructor. Hindi, may regular work ako. Pwede ba i-promote? Oo naman, sir. Go. Studio Dance Club yun sa Greenbelt 3 Makati. Then, nagtuturo kami ng sayaw doon. So, ano siya, it's a club. Then, dining, dancing. So, kung sino gusto sumayaw, kami mga nagli-lead doon. Line dancing ang nangyayari doon.
Then, masaya naman ako sa mga ka-work ko. Ano na rin ako dun, 3 years na rin. Pansin ko, sir, talagang you have faith. And yun yung napapansin ko sa'yo na kapag may faith ka talaga, grateful ka sa kung anong meron ka, kahit anong opportunity na ibigay sa'yo. Before we wrap up the episode, kung bibigyan mo po ng pagkakataong makausap ang 16-year-old self mo, ano pong payo ang sasabihin mo sa kanya? Siguro masasabi ko lang sa dating ako, mas gagalingan mo pa para in the future, sobrang galing mo na. Tama ba? Hindi rin ako kasi nakatapos ng pag-aaral talaga eh. High school graduate lang talaga ako. Then lumaki ako ng separate yung parents ko. So doon ako sariling tumayo na kailangan pagpursugihin ko yung mga bagay-bagay para makatulong sa families. Since broken family kami, hiwa-hiwalay din kami magkakapatid. Kung saan lang kami tumitira noon, apartment, ganyan-ganyan. Siguro kung masasabi ko sa dating ako, kailangan mong pagpursugihin para makatulong sa pamilya. And nandyan palagi naman si Lord eh. Hindi tayo pababayaan. Lahat talaga ng mga nangyayari sa buhay mo, may pinanggagalingan din talaga. Those are such nice words to give to yourself, to your younger self, Sir Justin. Thank you po for sharing your experiences and dreams here on Offstage. We're hoping for the best in all your future projects. Thank you. Ngayon, let's wrap up this episode muna dahil next time we will have a lighter and more fun episode with our game Hit Bites, the Ultimate Burn Test. You won't want to miss it, kaya don't forget to like, subscribe, and follow us on all our socials. Links are in the description box. Stay tuned on our next episode as we get to know more of your favorite personalities off stage. See you and stay awesome! Awesome!